kaya itong masasagot guys? Hardest part of being a YouTuber. Paano po maging with high honors? Naku guys, mahirap. Hi guys, this video will be updated Q&A. Magchichikahan lang tayo sa buong video na to. And syempre, para mas makilala nyo ako. Namalat ako guys. Anyway, before tayo mag-start, thank you so much po sa lahat ng nag-comment. And pumili ako dito ng mga question na kailangan ko talagang sagutin. Gagamitin ko yung phone ko na to na una para tingnan yung mga question. And by the way pala guys, this is requested. Kaya tuwing bakasyon siguro magkakaroon ako ng ganitong Q&A. Okay, so let's start na guys. The first question is, what's your dream job? Ang dream job ko po is maging teacher. Naikwento ko na rin to sa dati kong Q&A. Nung bata ako. Mahilig na ako guys magturo-turo ganon. Tapos gusto ko na magpabili ng board. Kasi uso nun guys yung board na may chalk ganon. Pero mahal kasi nun eh. Kaya ang ginagawa ko na lang sa notebook. Tapos, ang estudyante ko kunwari, si kuya. The second question naman is, ate, nahihirapan ka po ba sa junior high school? Kaya mo yan ate sa next school year. Sana mapansin. Thank you so much po. Yung answer ko sa question na nahihirapan ba ako sa junior high school is yes guys. Sobrang hirap ng junior high school sa totoo lang. Pero, sa junior high school kasi, doon mo mararanasan yung talagang parang teenager, ganon. Kahit naman stressful dahil sa puno ng schoolworks, ganyan, umiibabaw pa rin guys yung mga new, experience. Ganon kasi nangyari sa akin. Ang pinaka-best year ko ng junior high school is yung grade 8. Talagang napakasaya nun guys. Mahirap siya kasi hindi na siya katulad sa elementary na hindi masyadong mahirap yung subject ganon. Sa junior high school kasi papahirap siya ng papahirap. And sobrang daming gagawin ng mga PT, tas mga written works ganyan. Na kung gusto mong magkaroon ng high grades, kailangan mo talaga magpuyat. Kasi kahit weekend, maraming mga gagawin guys. Third question. Kapuyok pa ako ma. How do you stay productive sa schoolworks and sa gawaing bahay? Una po sa schoolworks, iniisip ko kasi guys yung mga pangarap ko din sa buhay. Kaya kahit mahirap talaga, pagpupuyatan, ganon. Pero nagiging productive ako kasi na-enjoy ko din naman yung mga school activities kahit mahirap. And nakasanayan ko na rin kasi guys, pag nakasanayan nyo na siyang gawin, parang tuloy-tuloy na yon ganon. And sa gawaing bahay naman, ang ginagawa ko lang kasi guys is yung pagwawalis sa labas. Tapos nagpupunas lang ako dito. Si mama talaga yung maano sa gawaing bahay namin. Sa paglalaba, ganyan, lahat-lahat. Itulungan ko lang si mama. Pero mas productive ako nung pandemic. Talagang alas 6 pa lang ng umaga nung gising na ako. Pero nagwawalis din naman ako doon. Parang ganun lang din ginagawa ko. Next question is, anong ginagawa mo palagi? Palagi. If off camera. Like yung actual hobbies mo, ganon. Kung ano rin guys yung binablog ko, yun ang din naman yung ginagawa ko. Pero pag hindi na ako nagbablog. Sa umaga kasi, hindi na ako nakakapag-video ng pagwawalis ko, ganon. Hindi na siya katulad dati. Then, ang mahilig kong ngayon gawin, manood ng TV guys, tuwing, minsan umaga pa lang, mga 9. Kasi naabangan ko rin guys yung showtime. Nakikipagkwentuhan ako guys kay mama, ganon. And yung mga usual lang guys na ginagawa nyo lang din. Okay, next tayo. Favorite. Magano yung pronunciation ko guys, pasensya na. Favorite memory this school year. Nung grade 10, parang lahat naman din guys maganda. Ay, natandaan ko na guys. Yung pinaka-favorite ko dito, siguro nung lumaban kami sa journalism, tsaka nung lumaban ako sa essay writing. Kasi dati, hindi ako nakakapasok sa district meet, ganon. Parang first time ko kasi nung mag-district meet, tapos nanalo ako ng first place. Nasubukan ko lang din guys yung dating iniisip ko na sana masubukan ko. Tapos yung sa journalism naman, division meet yon. Naka-experience lang din ako na lumalaban sa
iba't ibang school, ganyan. So, yun yung best memory ko siguro. Tapos, gusto ko pala guys yung mga naging kaklase ko noon. Like, ano lang siya, chill lang yung section namin nung grade 10, ganon. Any tips or advice sa mga gustong magsimula sa YouTube? Ako kasi guys, dati, nagsimula ako noon dahil may napanood kasi akong video nun nila Micah Gosum, ganon, yung slime. Kaya Erica Slime TV pangalan ng channel ko. Tips ko lang sa inyo guys, unang-una, hanapin nyo yung pinaka-content nyo. Pero sa una kasi guys, halimbawa ang content nyo is sa study. Tapos, habang lumilipas yung araw, malalaman nyo kung ano talaga yung pinaka-content nyo. Kasi ako, slime talaga yung content ko nun. Then, lumipas yung mga buwan, na ano kung pang ano pala ako, student vlog, ganun, student content. Second naman guys, mag-aral kayo ng pag-edit, ganyan. Tapos mag-research kayo about sa iba't ibang parts ng ano kailangan sa channel mo. Picture, thumbnails, intro, ganyan. Marami kasing inaayos guys pag bago pa lang yung channel. Marami kang babaguhin, marami kang i-click, ganyan. And huwag kayong magsasawa sa pag-upload guys kasi sa una talaga, lalo na pag hindi kilala, mababa lang talaga yung views. Dati, hindi pa umabot ng 50 yung views ko nun eh. Tapos ngayon, paabot na siya sa 1K, ganon. Basta upload lang ako ng upload guys. Ganon lang din gawin nyo. Kung passion nyo talaga yung pagbibideo, ituloy nyo siya. Next is, anong strand po kukunin nyo this coming senior high school? Yung strand ko ngayon guys is HUMS, Humanities and Social Science. Pasok kasi siya guys sa education dahil sa college, education yung kukuhanin ko, eduk. And nga pala guys, enroll na ako sa school. Magme-message na lang daw kung kailan kukuhanin yung uniform and tsaka yung mga updates. Next, excited ka na po ba mag senior high school? Good luck sa ating magsi-senior high school. Thank you so much po. Good luck din po sa inyo. 50-50 guys kasi gusto ko medyo mahaba pa yung bakasyon. Sa totoo lang guys, nakakaano yung junior high school, nakaka-drain din. Madedrain ka kung talagang kinukuha mo talaga yung high grades, ganon. Excited kasi, new environment, new school, and yung uniform din guys, bago. Yung school ko kasi dati guys, 11 years ako doon, simula kinder hanggang mag-graduate ng, ay mag-moving up ng grade 10. Paano po mag-start ng diary? Like, ano po bang uunahin? Unahin mo is, yung notebook, pumili kayo guys ng notebook. Then, madali lang naman mag-diary. Iba-iba kasing type yung pagda-diary. Meron diary na puro sulat lang. Meron naman yung may kasamang picture, ganyan. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pero yung sa akin kasi, more on sulat siya. Pero may mga parang souvenir. Halimbawa, pumunta kami sa sine. Yung pinaka-ticket nun, yun yung ididikit ko sa diary ko. Basta kung ano lang nangyari sa buong araw nyo guys, o kung anong gusto nyo isulat doon, yun yung isusulat nyo. Dito sa table ko, meron ako ditong dalawang diary. Ito na yung diary kong bago and ito yung dati, nung pandemic. Next is, ano pong gamit nyo pang edit ng vids at thumbnail? Okay, so para sa thumbnail guys, I use Ponto and PixArt. Dalawa na yon. Mano-mano siya guys, kaya minsan tumatanggal isang oras, lalo na pag marami mga design. Okay, para naman guys sa video, CapCut yung pinang-edit ko. Pero yung mga edit ko kasi guys, is simple lang kasi pag nag-edit ako, wala naman akong load, wala rin wifi, kaya text lang siya and music yung mga nalalagay ko. Wala siyang effect na katulad dati. Okay. Hi Ate Erica, naging favorite YouTuber kita since nakita ko mga study videos mo and nag-improve grades ko. Alam nyo guys, happy ako sa mga comment na ganito kasi marami rin ako nare-receive. Maski sa FB, ganyan, hanggang sa YouTube. Yung nai-inspire daw kayo, ganon. Thank you so much po. Na-appreciate ko lahat yun guys. Ano pong brand ng phone nyo? Yung pinabablog ko po is yung Tecno Pova Neo. Next is, ano po yung gusto nyong gamit for senior high school? Ang mangyari kasi guys, yung school supply is, baka bumili na lang ako kami ng yellow paper muna. Tapos, ballpen, ganyan. Pero may mga highlighter pa naman ako dito.
Kasi sabi ni Kuya, sa first day of school daw, dun i-announce kung ano yung mga kailangan na notebook, ganyan. Kaya hindi mo na need bumili talaga. Pero yung mga gusto kong gamit ngayon guys is yung bag, ganyan, shoes, medyas na mahaba. Tapos yung mga school supply lang guys na mga gamit for senior high school. First time kaya itong masasagot guys. Hardest part of being a YouTuber. Para sa akin guys, nag-enjoy naman ako sa pag-vlog ko, pero yung pinaka nahirapan lang din ako sa pag-edit. Kasi, madali din ding mag-film. Pero sa pag-edit kasi guys, yung thumbnail kasi, umaabot ako dun ng 1 hour, ganon. Sa video naman, umaabot ako ng 2 hours or yung pinakamatagal siguro mag-3, ganon. Kaya hindi rin ako guys nakakapag-upload ng sabay-sabay talaga or yung sunod-sunod kasi nakakahirap. Ang hirap guys mag-edit, ang tagal, ganun. How do you manage your time po? Actually guys, madalas hindi ko naman talaga na ma-manage yung time ko ng tama. Lalo na pag masyado ng maraming pinapagawa sa school. Kasi kung ano na lang yung pinakaunang deadline yun yung ginagawa ko para makatapos. Naalala ko nga guys, pag may mga PT kami na video, yung group namin yung unang post ganyan. Kasi inuuna ko na agad para wala nang stress sa susunod. Next is, magkano po nakukuha mo sa pagbablog? Pag na-monetize ka na guys and may revenue na, kailangan mong ipunin yung $100. Ako guys, nakakadalawang sahod pa lang. Yung una, umabot siya ng 1 year and 2 months yata, ganon. Tapos yung pangalawa naman, parang mga 8 to 9 months bago ako nakapagsahod. $100 siya guys, so i-compute nyo na lang siya. Depende rin kung magkano ipalitan ng dollar ngayon. Next question is, pumasok na ba sa isip mo na mag-quit sa pag-vlog? Hindi pa po pumapasok sa isip ko yung ganon. Kaya lang naman madalang akong nakakapag-upload nung nakaraan. Kasi kung hindi busy ako sa school guys, may karamdam. May sakit ako, ganon. From Anonymous to guys. Favorite color is pink. Favorite subject, Filipino. Favorite food. Pinaka-favorite ko guys, sopas. Meron na lang tayo mga 3 questions. Paano po maging with high honors? Nako guys, mahirap. Pero ang unang-una dyan is kailangan kompleto yung mga requirements, yung PT and written works. Kailangan active, recitation, sa mga groupings, ganyan, lahat-lahat. So, kailangan mong i-maintain yung grades mo, bawat subject, ng mga 94, ganyan, 96, 97. Puyat talaga. At stress. Ate, if ever po na sumahod ka sa YouTube ng malaki-laki, ano pong gagawin niya sa pera? Depende guys kung gaano siya kalaki or gaano yung revenue. Pwede guys unahin ko talaga sa bahay namin sa pagpapaayos ganyan or pagpapagawa. Pero kung saktuhan lang siya, yung para sa grocery ganon. Pero higit sa lahat guys, yung ipon, syempre magtatabi din. So that's all lang guys, lahat ng question, and sana may mga nalaman kayo patungkol sa akin and yung mga advice ganyan. Kung gusto nyo pang magtanong, free lang naman yung comment section ko sa community. So that's all guys, see you na lang next week. Bye bye!